May pasok na nga ang mga bata dito sa Hong Kong, kaya naman itong araw na ito ay mag-isa na naman nga ako sa bahay. Ang school ng alaga ko ay medyo may kalayuan, kaya isinasabay na ng mga amo ko sa kanilang pagpasok sa trabaho. Hindi ko na nga kailangan pang ihatid pa siya. Medyo panibagong adjustment nga para sa aming lahat dahil kumpara dati, mas maaga na kaming gumigising ngayon. Lalo na nga ako dahil nga inihahanda ko yung kanilang mga aalmusalin. Ang oras nga na ito ay nakaalis na nga sila, kaya naman oras na para ihanda naman yung aking almusal. Dati kasi sabay kami ng alaga ko na kumakain sa umaga, pero dahil nga mas maaga siyang umaalis ngayon, kaya solo na lang ako. Pero as usual, tinapay at saka itlog lang ang aming almusal, lalo na kapag may pasok sila. Mas madali kasi itong i-prepare, hindi ko na kailangan pang gumising pa ng sobrang aga para lang ihanda yung kanilang aalmusalin. Kaya kagaya ng almusal nila, nagluto lang din ako ng itlog, nagprito din ako ng ham para ipalaman naman sa tinapay para mas masarap naman ang kain ko kahit nag-iisa lang ako. Pagkatapos kung may handa lahat, ay nagtimpla na rin ako ng kape. Syempre, alam nyo naman, coffee is life. Hindi yan mawawala, lalo na sa umaga. Alam nyo naman tayo mga Pinoy. At pagkatapos noon, ay nag-usa na din akong kumain dahil marami pang trabaho ang nag-aantay sa akin pagkatapos kong kumain. In fairness, napakasarap ng almusal ko for today's video. May ham, may itlog, palaman sa tinapay, with partner na kape. Aba, ay talagang solve na nga talaga. At syempre, habang kumakain ako dyan, aba, ay sobrang dami ko na nga din talagang pangarap na nabuo sa isip ko, na halos hindi ko na nga malaman, hindi ko na maintindihan kung alin ang uunahin. Iba nga din talaga kapag tahimik ang paligid mo, ang dami mong naiisip, ang dami mong gustong gawin. Basta, hindi naman masamang mangarap ng gising. Kaka-imagine ko tuloy ng mga bagay-bagay, parang feeling ko tuloy natatagalan ako dito sa lamesa. Kaya naman minadali ko na nga yung aking pagkain at marami pang trabaho ang nag-aantay sa akin. Pagkatapos kasing gawin ang mga gawain ko, syempre, kailangan ko pa rin sunduin yung alaga ko. Kahit nga medyo gusto ko pang umupo-upo dyan, aba ay hindi po pwede. Kaya tumayo ka na dyan at magtrabaho ka na uli. Pagtayo ko ay nilabas ko naman mula sa ref yung mga lulutuin ko naman para sa hapunan namin. O diba, kakakain ko nga lang ng almusal, hapunan na naman ang ihahanda ko. Paano nga kasi, kailangan ko pang sunduin yung aking alaga. Ay hapon na kami babalik, kaya kailangan pagdating ko, ready na lahat para isasalang ko na lang. 2 dish lang naman usually ang aking niluluto sa araw-araw. Pero dahil nga pagdating namin dito ay hindi naman pagluluto agad ang aking gagawin dahil kailangan ko pang turuan yung alaga ko sa kanyang homework. Kaya naman talagang kailangan ko na siyang i-prepare bago ako umalis sa pagsundo. Habang ang hinihahanda ko yung mga lulutuin ko para sa hapunan ay may nakasala nga din akong labahan sa washing machine. At o diba, wala talaga akong sinasayang na oras dahil pagkatapos kong maihanda lahat ng aking lulutuin para sa hapunan ay natapos na ding umikot yung aking nilalabhan, kaya naman naisampay ko na din siya. At pagkatapos kong maisampay ay pumunta nga ako ng grocery store dahil yung araw na yan ay araw ng pag-grocery. Kailangan kong bilhin yung mga bagay na wala kami hanggang sa susunod na pagpunta ko ulit ng market. Hindi kasi ako pwedeng pumunta ng supermarket araw-araw dahil nga medyo busy din ang person, kaya may araw talaga ng pamamalengke. Hindi na ako nagpakatagal-tagal pa sa grocery. Binili ko lang yung mga bagay na kailangan namin, kagaya ng tinapay, napaka-importante yan dahil nga yan ang kinakain nila sa umaga. Bumili din ako ng itlog, gatas, kape, at bumili din ako ng noodles para sa tanghalian ko naman ng araw din na yan. Nakakatama din naman talaga kasi magluto, lalo na kapag mag-isa ka lang. Oy, aminin nyo, ganyan din kayo kapag mag-isa lang kayo sa bahay. Gusto ko kasi pag mag-isa lang ako, mga pagkaing madali lang i-prepare. Medyo may katamaran nga din talaga akong magluto dahil ayaw na ayaw ko naman talagang nagluluto. Wala lang naman talaga akong choice. Char! Mas gusto ko pa nga yung mga ganito, yung noodles at kung ano-ano pang mga mas madali pang i-prepare dyan. Pero yun nga lang, hindi naman talaga healthy ang mga ganitong pagkain, kaya wag nyo akong gagayahin. Masarap siya sa kung masarap, pero kagaya nga ng sinabi ko, hindi siya maganda kapag palagi. Katulad ko na nga lang ngayon, dahil medyo nga nagkakaedad na, o parang nararamdaman ko na nga yung pagsisingil sa akin ng aking katawan. Sobrang dami ko nang nararamdaman na halos minsan ay nakakapag-pa-stress talaga ng sobra sa akin. Kaya sa mga kagaya ko dyan, ako, magbago na kayo ng lifestyle nyo, kumain na kayo ng mga healthy. Pagkatapos kong maligpit lahat ng aking pinamili, ay inihanda ko na nga itong aking pagkain, o diba? Instant. Nilagyan ko lang siya ng mainit na tubig at pwede na akong kumain. Meron kaming natirang nilaga nung gabi, ay kinain ko na rin kaysa naman itapon. Sayang naman. Kaya pinainit ko na din. Nagtataka kayo, bakit wala akong kanin? Hindi talaga ako kumakain ng kanin, lalo na kapag naandito sa bahay. Tuwing linggo lang talaga ako kumakain ng kanin kapag napapapunta ako sa tambayan namin. Pagkatapos kong kumain, ay naghanda na nga din ako ng sarili ko. Nagpulbos lang
ako ng kaunti at nagbihis at umalis na nga din ako. Lumabas na ako ng bahay para papunta naman dun sa school ng alaga ko. Kailangan kong umalis ng maaga dahil nga medyo kulang-kulang isang oras ang biyahe ko bago ako makarating sa kanyang school. Bukod pa nga sa malayo ay umalis talaga ako ng mas maaga pa nitong araw na ito dahil meron akong imi-meet up. Ang amo ko kasi mahilig magbenta ng mga lumang gamit ng alaga ko kagaya ng mga lumang uniform sa dati niyang school na hindi naman talaga nagamit ng husto. Sobrang bilis kasi lumaki ng alaga ko kaya naman ang ginagawa ng amo ko every 2 months siguro ay bumibili siya ng uniform. At yung mga napagliitan para hindi masayang, ibinebenta niya ng mas mura. Kaya today ay imi-meet up ko nga yung nakabili. Sobrang busy na naman ang person. Pipick upin akong libro pero bago ako umalis meron akong inaantay na imi-meet up ko yung buyer ng winter uniform ng alaga. Binibenta ng amo ko. So, ngayon niya pipick upin. Dito kami magkikita sa loob ng MTR station. Kaya waiting ako dito. Meron pang 5 minutes. 12:50 na eh. 12:55 ang usapan. So, yun. Then, after ko dito, diretso sa pagpipick upan ko ng libro. Then, after ko pa-pick up yung libro, diretso naman sa school ng alaga. Diba? Sobrang busy. Sobrang busy ng person. Nakakapagod. Maaga pa lang pagod na naman. Gamit na naman ang person for today's video. Yun talaga ang life, diba?